Hello mga kumarites, marami nga po akong tupiin kaya nagsaing nga po muna ako bago magtupi. Tuwing Saturday at Sunday lang po talaga ako nakakagawa ng gawaing bahay doon sa taas namin. At kalahating takal na nga po yung sasaingin ko dahil wala nga po kaming bahaw. Yung saingan nga po namin ay yupi na talaga. Nga po iyan sa pagkakahulog nung magsasaing yung panganay ko. Gawan nga ni Jowa ng paraan para kahit paano nga po ay magkasya ito sa aming saingan. Dahil nung nayupi nga po ito ay hindi na talaga siya magkasya. Daan pa naman sa hilot-hilot kumarites para hindi nga po masayang. Dahil yung rice cooker nga po namin ay gumagana pa naman. Taon na nga rin po namin ito ginagamit at sa Orange app ko nga po ito in order. At dahil meron nga pong mangga si Jowa dala galing sa trabaho, ang sabi ko nga ay balatan niya na. Dalhin ko nga po ito sa taas at kain-kainin. Ayan, at meron pa nga pong nanghingi. Niya nga po kumarites ay matamis nga po ito, pero nung tinikman ko nga po ay hindi naman talaga siya matamis. Kaya lalagyan ko nga po ito ng toyo at asukal para nga po mas masarap. Dahil wala nga po kaming bagoong na pwedeng sausawan nga po nito. Magaling nga po siya magbalat kumarites, tingnan nyo naman, at hindi nga po ito napuputol. Abay, kung ako ang nagbalat niyan, baka mas marami pang napunta sa balat kaysa nga po sa makakain. Sabi na nga po ito kumarites, hindi pa nga po ako nakakatupi dahil nung hapon nga po na magtutupi ako, ang sabi nga po ng panganay ko ay labas muna siya. Maglalaro nga muna siya sa labas. Hayaan ko nga muna sila maglaro sa labas dahil wala naman nga pong pasok. Kaya ako na nga po muna yung nagbantay sa aming tindahan. Kahit linggo nga kumarites ay pumasok si Jowa kaya wala nga kaming DIY. Pinapatulong ko pala yung bunso ko dyan kumarites, ayan, at nakaupo nga po siya sa gilid. Pinapatanggal ko nga po sa kanya yung mga hanger pero wala pa nga po siya sa mood. Dahil kagigising niya nga lang po. Late ko na nga pong napapansin na kinukuskus niya pala yung mata niya. Kaya ang sabi ko nga sa kanya ay bumaba muna siya at ipakita niya sa papa niya dahil namumulan na nga po ito. Itong tupiin ko nga kumarites ay nung Martes pa nga po ito. Hindi ko nga ito nagagawa-gawa dahil pag may pasok nga po sila ay doon nga po ako sa baba nag-aasikaso. Ipon na nga rin po talaga yung tupiin dahil araw-araw nga pong naglalabas si Jowa. Nadya ko talagang buksan yung pintuan at yung bintana dahil mahangin nga po sa labas. At pag umiihip nga po ng hangin ay hindi ko talaga maiwasan na mapatingin sa labas. Nung okay na nga po si Tyler ay nag-umpisa na rin naman siyang tumulong sa akin. Minsan talaga ay hinahayaan ko nga muna sila magpahinga, lalo na nga po pag wala pa sa mood. Pero syempre alam niya naman yung inuutos ko sa kanya kaya ayan, kumikilos na nga rin po siya magtanggal ng hanger. Ito talaga yung madalas niyang ginagawa kumarites dahil hindi pa naman niya talaga kayang magsaing or di kaya maglinis ng bahay. Dahil yung kuya nga po namin ay siya nga po talaga madalas na ang nagsasaing at naghuhugas, nagwawalis, naglilinis ng tindahan. Kaya yung madadaling part nga po ay kahit papaano ay kaya niya namang gawin. Kaya nga po ng pag-aayos ng mga noodles, kanton doon sa aming lagayan. Kung mapapansin nyo hindi nga po ako nag-ayos noon dahil inutos ko nga po iyon kay Tyler. Alam nyo ba kumarites na ang teknik ko nga po para matapos itong aking tupiin? Nanonood nga po ako ng mga Korean na palabas dahil alam naman natin na matagal nga po iyon matapos. Habang ako nga po ay nagtutupi, ako nga po ay nanonood. Pag ganun nga po yung ginagawa ko ay hindi ko naman malaya na tapos na nga po pala akong magtupi. Kaya di naman tuloy-tuloy nga po yung pagtutupi ko dito kumarites dahil yung si Jowa nga po yung nagluluto ng ulam namin. At si Sian nga po yung nagbabantay pa rin ng tindahan namin. Ulam nga po namin kumarites ay noodles at saka pritong isda. Isda nga po na iyon ay bigay lang ng kapatid ni Jowa. Dagdagan nga lang po ng itlog para may ulam nga rin po yung mga bata. Dahil matinik nga po yung isda at yung noodles naman ay sabaw. Habang kami nga po dito sa taas ay narinig ko na nga pong tinawag kami ni Jowa na kumain nga daw muna. Dahil anong oras na nga po ito kumarites. Kaya bumaba nga rin po kami nung pagkatapos ni Tyler magtanggal ng hanger. Ayan, at humibif nga po itong aming ulam. Tapos meron nga pong 4 na perasong isda na prito. 4 nga rin po yung itlog na niluto ni Jowa. O diba sa simpleng ulam lang ay solve na naman kami. Tapos kung ang kumain dyan kumarites, diretsyo na nga rin po ako sa taas para magtupi. Para matapos na nga rin po ito dahil meron pa nga po akong paplansyahin. Habang ako nga po ay nagtutupi, nakakaramdam nga po ako ng antok. Ako na nga lang po mag-isa dito sa taas dahil hindi pa nga po sila tapos kumain. Tingnan nyo naman kung gaano nga po kadami itong nilabhan ni Jowa. Buti na lang talaga at masipag siyang maglaba. Sinasabay niya nga po yung mga labahin pag naliligo siya. Ayan, at konti na lang talaga yung aking mga tupiin kumarites. Abay, pagkatapos ko ngang magtupi ay ilalagay ko pa ito sa mga damitan nila. At yung mga damitan nga po nila kumarites ay kailangan ko pang ayusin. Nakatapos na nga rin po ako magtupi kumarites. Tingnan nyo naman at ang dami nga po nito. Kaya ang next ko nga pong gagawin ay iayos na ito sa damitan nila para matapos na. Damitan nga po ng mga anak ko at ni Jowa ay nakaayos na. Yung damitan ko na lang talaga ang hindi. Wala pa kasi akong time na ayusin nga po yung damitan ko. Ewan ko ba na natutuwa talaga akong makita yung mga damitan nila na nakaayos. Pag inaayos ko nga po yung mga bagong tupi ko ay inaayos ko nga po muna ulit yung mga damitan nila. Kahit pa paano nga po ay maagapan ko nga po bago magulo. Di pa nga na ilalagay ni Jowa yung kurtinang pinapalagay ko dito dahil busy nga po siya. Gusto ko nga pong dikitan ng wallpaper sa bahay namin na hindi pa namin magagawa dahil meron nga po siyang pasok pag linggo.
Ayan, ang next ko nga pong iaayos ay yung damitan ni Jowa. Dala ko nga po muna yung mga damit niya doon sa lagayan. Nagbukas na nga rin po muna ako ng ilaw para nga po mas maliwanag dito. Ayan, at lumuwag na nga rin talaga yung space ng aming higaan. Hindi nga siya kagaya dati na nakakulob nga po dahil sa damitan ni Jowa. Ayan, kung makikita nyo nga po Marites na yung aming wallpaper bricks nga po ay nakadikit pa din. Dahil meron nga pong nagsasabi na tumatagal lang yan ng ilang araw. Kahit papaano nga po ay tumagal na ito ng ilang linggo. Yung halaman nga po ay binaba ko pala dyan. Tingnan nyo naman kung saan sana nga po siya nakapwesto. O kasi mas maganda nga po iyan nakalagay dyan, parang harang na rin. Ang sarap na namang umakyat dito sa taas dahil wala nga pong tupiin. At dahil araw-araw na nga po si Jowang naglalaba, bala ko na nga rin pong tupiin yun ng araw-araw. Para hindi na nga rin po ako matambakan. Tingnan nyo naman at malinis na naman nga po yung aming higaan ko Marites. Ang next ko nga pong gagawin ay ayusin nga po yung aming sofa. Siyempre maalikabok na nga rin po iyon at nawala na nga po yung mga nakasiksik doon. Kaya naman talaga yung pagiging nanay ay walang katapusang gawain nga yung ginagawa natin. Nara ko na nga po yung bintana at isasara ko na nga rin po yung kortina. Ito nga po munang iayos para naman mas maganda tingnan. Ayan, at kailangan na ngang pagpagan itong aming sofa cover dahil maalikabok na nga po ito. Wala nga pong nagtatambay dito Marites kaya hindi nga po ito masyadong nagdudumi. Alikabok lang talaga yung meron dito. Paniguradong maganda na naman nga po yung tulog ko dahil wala nga po akong isiping gawaing bahay bukas. Maliban na lang siguro yung mga kalat na maiiwan pagkapasok nga po nila. Salamat sa panonood ko Marites. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.